Kaya itatry ko yan, syempre. Ito, nandito yung choices sa menu, syempre. Pero, sir, may recommendation ka ba kung alin yung magandang piliin dyan? The best. So sir, yung order po na ito is yung gin, then the mixer from ginger ale. Then Sorry, yung gin ay? Yung gin is homemade, or kung gusto niyo naman yung talagang pinakamatapang or gusto niyo po dry, meron tayo ibigay. Sige, bigyan mo ako ng pinakamatapang. Okay. Tapang tayo eh. Kasi ginger ale sir, gusto niyo po ba? Mas prepared po tayo sa ginger ale kung gusto niyo. James, sige, sige. Okay. Then for the garnish po, meron tayo yung juniper's berries and red peppers. You're making your own gin, sir. You can choose part of the gin, anong kind of gin. Then the mixer po natin is kung gusto niyo smooth ba, dry lang siya, or sweetness. Tapos meron din po tayo yung mga garnish natin na pampadagdag flavors or aroma for your drinks. For now, sir, we will make one gin, part of the gin. Then meron tayong juniper's berries, red peppers, and ginger ale for your perfection, sir. Okay. Kim, make your own gin, qualify mo lang. Bakit wala ka ng pili? Ngayon guys, di ba sabi dito make your own gin? Ako kasi, hindi ako masyado, wala ako masyadong knowledge pagdating sa mga ganito. Kaya, nagpa-recommend na lang ako kung ano yung the best for me. And, audience naman dito sa Drunken Pig, alam nila kung ano yung the best for you. Kaya, ito, ginagawa na ni Sir yung sa akin. Let's go! Sir. You finish your order, sir. Yun! Thank you! Guys, yan. Kita-kita nyo naman. Sa akin yan. Choice ko yan. Cheers! Solid. So please like, subscribe, and follow us at Drunken Pig Gastropub. We are located here at the Rock Lifestyle Hub, Holy Spirit, Quezon City. Hello, ATM. This is Jeneline Mercado. Kung ang hanap ng inyong panlasa ay authentic Batanggenyo dish, siguradong hindi kayo magsisisi kapag natikman ninyo ang mga putahing inihahain sa The Courtyard Farm Kitchen dito sa Ibaan, Batangas. Ito, siyempre meron tayong Batangas Best. Hindi pwedeng mawala ang Lomi Batangas. And sinabi sa akin ni Chef K, just like dapat by this time, common knowledge na siya. How you guys prefer to eat. Parang may ceremonials kasi siya eh. Ang ceremonials daw dito is sa plato siya kinakain. Parang the logic kasi is para mas madaling lumamig. Kasi di ba dahil masyado siyang malapot. So pag kinain mo siya ng nasa bowl, kahit nasa kalahati ka na mainit pa rin yung sabaw niya. But ganun yung tatry natin. So siguro yung medyo kaiba lang sa lomi namin dito, meron siyang soy egg. Ba? Parang ramen egg ko, ano? Oo. Parang siyang mix ng, kunyari mix siya ng ramen at lomi. I don't know if you'll notice, dami rin talagang Lomi house all over Batangas. So I guess that's also another way to differentiate, di ba? Totoo po. And I'm seeing here yung ating Adobo. adobong Sa dilaw. dilaw. Kilala ko po yung karne. Yung Yeah. native chicken natin. Yung no? chicken ninyo na farm-raised. So I guess dito po pumapasok yung farm element. What I like about this dish is the balance of yung earthiness ng turmeric. Tapos nabubuhay pa rin yung acidity nung vinegar na ginamit. But at the end of all those flavors fighting, may nagpapakalmang gata. So yung creaminess ng gata niya, parang so yung nagbe-blend lahat ng sarap eh. May nakukuha rin ako sa kanyang sweetness. So, panalo eh.
Ito naman po, na ang akala ng marami, when you say bulalo, it's Tagaytay. Kasi, Diba? kasi malamig dun eh. Masarap humigop ng bulalo. Right. When in fact, bulalo is from Batangas. The meat is super tender, not in a way na nagda-dry siya. Yun yung hindi rin naiintindihan ng iba na hindi porke malambot, ayos na yan. Yeah. May ibang lambot kasi na pag kinain mo, wala na. Para ka nang kumakain ng karton na malambot. Kasi wala ka nang masipsip na juice doon sa hibla ng karne. Okay. No? So for me, this is well executed. Cute. Hindi siya pretentious, di ba? It's, Yeah. it's bulalo. It's, Yeah. it's di ba? Nothing Yeah. else. Hindi siya, wala siyang masyadong twist. Ayun, no? At saka makikita mo yung kulay. Yung kulay nung sabaw, yellowish, na mamantika siya. Yeah, kung may condition kayo from your doctor, then that's a different story. But if you want to stay like quote-unquote healthy, that's the kind of fat you want to put in your body, baby. Diba? Yan, no? Manilaw-nilaw. I guess from the corn din, but yung tenderness nung beef for me is superb. I think this is one of those places na will definitely be a generational thing, na yung mga batang naglalaro dito would eventually bring their own families. Doon ko nakikita yung layo ng mararating. Especially ng ninyo, as a family, I guess. I'm sensing na you guys are, well, authentically devoted doon sa vision ninyo. Yes. And with that, I am very honored to experience that. Thank you. Thank Thank you. you. ma'am. Thank you po. Matapos natin pagsaluhan ng Batangas Best na ina-offer ng The Courtyard Farm Kitchen, ako naman ang maghahanda ng isang putahe sa loob mismo ng kanilang kusina. Ang original owner kasi neto, sir, is Vietnamese couple. Then, acquire po siya after a year. Then, up to now, Ma'am Valerie and Sir Jesse own this Vietnamese restaurant. Every Tuesday and Wednesday, we offer our lunch promo special. It's 199 pesos. It consists of, although small versions lang po siya, but it's failing naman po. So, nagugustuhan po yun na aming mga estudyante. Ang best sellers po namin ay Goy Con or Fresh Spring Roll. Sa starters, meron po kami the original and authentic Pobo beef noodles. Meron din po kami seafood noodle soup. And also, yung meron din po kami rice meal na meron po pork chop or quarter leg chicken. Yes, it's homemade po lahat. Except for the sriracha sauce and hoisin sauce. Lahat po ng sauces po namin. Fish sauce, peanut sauce, satay, lahat po yan ay homemade. Meron po kami mga Vietnamese na sources. Meron po kami mga, especially the bread and the vegetables. Meron po kami suppliers. May experience po nila ang authentic Vietnamese cuisine. Marami po kaming mga Vietnamese na regular guests po dito. So, as they say,
they feel like home pag kumain po sila dito.